Walang epekto ang pagkakulong niya. Gaano kalaking epekto po ang nangyayari sa mga kandidato ni former President Rodrigo Duterte sa buong bansa? Unang puntahan muna natin yung sa Davao. Yes. Alam niyo yung sa Davao, porket siya'y nakakulong, marami nagsasabi na hindi na siya po pwede. Walang epekto ang pagkakulong niya. Sapagkat ang termino naman niya, 3 taon. Hindi tayo abot ng, baka hindi tayo maabot ng 6 na buwan. Makabalik ng Presidente Duterte. Dahil marami ho tayong mga naihain na petisyon para makabalik siya. Yung petition for writ of habeas corpus ay hindi pa nare-resolve yun. Yan namang ipapile ng abogado niya sa Hague. Pag nahain yun, maganda ring remedyo yan. Dahil pansamantalang pagpapalaya sa kanya. Dahil may mga irregularidad at mga illegalidad na bumalot sa kanyang pagkaka-aresto. Kaya hindi totoo na mawawala siya sa pagka-alkalde. Kaya kayong mga taga-Davao, pakita nyo, 99.99%, iboto nyo si Presidente Duterte. At yung walang utang na loob na kalaban niya, ibaon nyo na. Ibaon nyo sa pagkatalo. Dahil talaga namang walang hiya ang ginawa niya. Biro nyo, inalagaan niya ang pamilya, binigyan niya ng posisyon, pagkatapos nilalabanan niya ngayon. Grabe talaga ang mga Pilipino, no? May mga Pilipino talagang may diferensya. Mabuti karamihan, hindi. Walang ganon. Now, pagdating naman dun sa mga kandidato sa national, ibang usapan yon. Kasi gaya ng palagi nating sinasabi, at gaya rin ang sinasabi ni Inday Sara nung nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong na ho siya noon, ha? Nasa harapan niya, nasa likuran niya lahat ng mga kandidato, pero sabi niya, wala akong i-endorse. Sapagkat ang pagpili ninyo ay kailangan maging masusi. Hindi porket isang Duterte ang tumatakbo, bobotohan nyo na. O, biro nyo yun. Mas matindi pa nga yung kanyang sinasabi. Ako, sinasabi ko lang, hindi porket in-endorse ng isang malaking tao, bobotohan nyo. Ito, mismong nagsasabi na siya, kahit na Duterte yan, suriin nyo. Anong ibig sabihin yun? Alam po ninyo may mga mensahe yun. Ibig sabihin, sa bawat partido, 2 panig yan. Merong mga gumagamit sa pangalan ng mga leader nila sa partido. Madalit sabi, para lang makakuha ng boto. Kaya suriin ninyo kung anong uri ng pagkatao niyan. Tingnan ninyo, ano ba record niyan? Yan ba naging opisyal sa gobyerno? Nung opisyal ba yan, anong nangyari dyan? Yan ba tinanggal? Ba't tinanggal yan? Ang iba dyan, kunyari, nagbitiw. Hindi totoo. Marami yung ganyan Maraming gumagamit. Ang iba dyan, nagpapanggap. Pero nung sila'y nabigyan ng posisyon, naku, maniwala kayo, ang katakot-takot ang katiwalian. Kaya dapat tinitingnan po natin. Kasi magkakaloko-loko ang ating gobyerno. Kung pinalitan mo nga yung mga kurap, papalitan mo naman ng mga bago, ganun din yun. Kaya tingnan nyo mabuti. Gaya ng palagi ko sinasabi, mabuting kung si Pastor Kibuloy lahat ng kandidato. Wala tayong problema kasi kilala na natin, nasuri na natin yan. Noon pa, hindi pa po siya malaking religious leader, maliit pa lang yan, nakikita na natin ang uri ng pagkatao niyan. Pero itong mga bagong mukha na maraming nagpapanggap, sa magkabilang grupo tingnan niyo dyan sa kabila. Ang mga kandidato niya, mga dating senador, pinagmamalaki nila, pinalarawan nila sarili nila na sila'y matitino, matutuwid. Pero tingnan nyo, meron ba kayong narinig dyan sa mga dating senador na tumatakbo ngayon na pinagtanggol ang Presidente Duterte, pinuna ang gobyerno sa iligal na ginawa nila sa dating Presidente? Wala. Gaya niya si Ping. Sige nga, anong ginawa mo, Ping? I'm so disappointed with you. Sino pa? Yung dating kasamahan namin na ginagamit yung tultol na yan, tutol. Tama sa'yo, tutol talaga sa'yo, Pilipino. Na pagkatapos na tinulungan, ang una niyang ginawa, makakita ng pagkakataon na tumalon sa kabila. Tumalon kagad. Pati yung mga
Tandaan niyo yung Sugar Regulatory Board, nung siya tumawag ng hearing, diniin niya. Mabuti si Presidente Marcos Jr. Inabsuelto yung mga miyembro ng Sugar Regulatory Board. O, sino ba mga nasa likod nun? Ayan, nasa likod nun. Yung mga kumakandidato rin ngayon na nagpapanggap. Ayan ang sinasabi natin. Kailangan suriin ho natin. Huwag ho tayong basta maging emosyonal. Wala ho mangyayari sa atin pag emosyonal tayo.